Sa video na ito pag-uusapan natin ang ilang mga vlogger na nabash dahil sa kanilang pagtulong sa kapwa. Totoo nga bang bukal sa kanilang puso ang pagtulong o ginawa nila ito para sa content at para pagkakakitaan ng tao? Ivana Alawi. Si Ivana ay gumawa ng prank vlog kung saan nagpanggap siyang buntis at lumabas sa kalye para tumingin kung sino ang tutulong sa buntis na babae. May reward payments din sa mga tumulong. Dahil mabait ka, meron kang 20,000 pesos. Marami siyang charity type prank videos dati tulad ng pagpapakita ng tulong sa delivery riders at iba pang nangangailangan. Sa buntis prank na ito ni Ivana, maraming netizens ang nagreklamo na tila ginamit lang ang pagtulong bilang content at hindi napakita ng tama ang kabutihan. Ang isang lalaki na lumabas sa video ay umalma dahil sa basa-basa ang reaksyon ng netizens at humiling na alisin ang kanyang larawan o videos. May mga netizens din ang nagsasabing ang layunin niya sa paggawa ng mga ganitong videos ay para lang sa views at monetizations. Paliwanag ni Ivana, inaapilan nila ang consent ng mga tao sa vlog at nilalagay na blurred ang mga hindi nag-consent. Nilinaw rin niya na may raw footage na nagpapakita na pumayag ang ilang taong nasa video bago sila umalis. Foreign Germs. Si Foreign Germs ay isang foreign vlogger na gumawa ng social experiment videos kung saan siya ay nagpanggap na pulubi para makita kung sino ang tumulong at kung paano tumutugon ang mga tao. Naglakad-lakad siya sa streets na parang pulubi at tinanong kung may tutulong sa kanya. Nagbibigay siya ng monetary rewards sa mga tumulong. May mga naniniwala na ang ganitong social experiment ay nakakatulong talaga dahil pinapakita nito ang kabutihan ng mga tao at nagbibigay siya ng rewards. 6, 7. Salamat ho, okay ba yan? Pero may iba na nagtatanong kung bakit kailangan pang i-record at i-upload ito sa public para nga lang magkaroon ng views at kikita ng malaki. Norman Mangusin. Si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos ay isang kontrobersyal na internet personality. Una siya nakilala dahil sa mga videos kung saan humihikayat ng donations at nagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan, lalo na noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. 42 million pesos. Doble ng kayamanan ni Rosmar, isang humanitarian kulang ang katawan. Maraming netizens ang nagduda sa tunay na intensyon niya at sinasabing parang ginamit ang pagtulong para sa self-promotion at may political overtones, lalo na dahil sa kanyang pangalang Marcos. Nadiskubre ng NBI na hindi tunay na miyembro ng political Marcos family itong si Norman Mangusin na nagpakilala bilang Francis Leo Marcos. May mga kontrobersya at kaso laban sa kanya dati, dahilan na nawala na ng tiwala sa kanyang publiko dahil para umanong commercialize ang kanyang charity. King Lux. Kilala si King Lux sa kanyang pagtulong sa mga mahihirap at deserving na mga tao. Content niya talaga ang pagtulong. Pinakapopular sa kanya ay ang pagbibigay niya ng kalabaw sa isang magsasaka na nangangarap magkaroon ng kalabaw at ang isang viral video ng isang lolo na naging emosyonal sa pagkamatay ng kanyang alagang kalabaw kung saan binigyan rin ng kalabaw ni King Lux. Lahat ng ito ay na-feature sa Kapuso Mo Jessica Soho o KMJS. Maraming netizens ang pumuri sa kabutihang loob ni King Lux, pero sa kabila ng kaliwat kanang pagtulong nito sa kapwa, nakatanggap ito ng batikos mula sa kilalang YouTuber na si Makagago na sinabayan pa ng mga netizens. Tinawag ni Makagago ang content ni King Lux matapos ang anyay paggamit sa mga tao para kumita. His only intention ay magbigay ng content na tumutulong siya, tapos ang balik sa kanya ay napakalaking pera. Si King Lux ay nag-promote ng sugal dahil saan niya hindi kayang expenses ng kanyang team para kay Makagago. Bakit ka tutulong sa iba kung sarili mo ay hindi mo kayang tulungan? Tila ginagawa na umanong negosyo ni King Lux ang pamibigay ng pera pero malaki ang balik sa kanya o ang tinatawag na return on investment o ROI. Banat pa nito na bago siya tumulong, dapat ay marami na siyang pera at hindi yung nag-i-struggle ka pa sa buhay. Sa huli, malinaw na hindi madali ang paghusga kung ang pagtulong ng mga vlogger ay tunay na bukal sa puso o bahagi na ng kanilang content at negosyo. May ilan na talagang nakatulong, may ilan namang nag-iwan ng tanong at pagdududa sa publiko. Ngayon, kayo ang gusto naming marinig. Para sa inyo, saan ba dapat iguhit ang linya? Tama lang ba na i-record at i-upload ang pagtulong kung may natutulungan naman? O mas nagiging mali ito kapag ginamit na ang kahirapan ng iba para sa views, clout at kita? Ikaw, naniniwala ka bang may tulong na may kapalit? At sa mga nabanggit naming vlogger, sino sa tingin mo ang totoo ang intensyon at sino ang para sa content lang? I-comment nyo ang opinion ninyo sa baba.
At kung may vlogger pa kayong gustong isama sa susunod naming video, ilagay nyo lang sa comment section. Maraming salamat po sa inyong panunood.